Tahimik ang simbahan tuwing alas 8 ng umaga. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang yumayakap sa mga balikat ng mga nagsisimba, at ang bawat yapak ng sapatos sa sahig ay tunog na tunog sa loob ng santuwaryo. Sa bawat linggo, tila ba inuulit lang ni Mateo ang kanyang galaw, papasok, luluhod, magdarasal, akyat sa pila ng komunyon, babalik sa upuan, at lalabas, tulad ng dati, parang walang nagbago. Tahimik ang paligid pero mas tahimik ang kanyang puso. Bakit parang walang nangyayari, bulong niya sa sarili, habang tinititigan ang altar na puno ng mga bulaklak. Pinagmamasdan niya ang mga taong kasama niya sa misa, mga nakayuko, nagdarasal, may ilan pang ang umiiyak habang nakaluhod. Ngunit sa kabila ng lahat, dama ni Mateo ang isang uri ng pagkakahiwalay, isang kawalan ng sigla, isang tila naputol na ugnayan. Bakit kaya parang hindi ko nararamdaman ang sinasabi nilang presensya ng Diyos? Tanong niya kay Lolo Andres matapos ng misa. Mahina ang boses ni Mateo, puno ng alinlangan at pagod. Ngumiti si Lolo Andres, ang matandang lalaki na palaging maagang dumarating sa simbahan, kilala sa komunidad bilang matyaga sa panalangin. Anak, hindi lang ikaw ang ganyan, sagot niya. Maraming dumadalo dito na umaasang may mangyaring kakaiba, pero umuwi ring walang dala kundi ang katahimikan ng simbahan. Alam mo ba, kahit ako, ilang taon ko ring tinanong yan sa sarili ko. Napatigil si Mateo. Parang biglang gumaan ang pakiramdam niya kahit paano. Ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Sa gabi, bago matulog, nagdasal siya ulit. Panginoon, bakit parang hindi kita naririnig? Ginagawa ko naman ang lahat ng tama. Nagdarasal ako, nagsisimba, nagkukumunyon. Pero bakit pakiramdam ko'y mag-isa pa rin ako? Sa kabilang panig ng bayan, may isa pang nagtanong ng ganito. Si Aling Rosita, na halos 3 dekada nang namumuno sa chore, ay lumuluhod sa madilim na bahagi ng simbahan. Mahigpit ang hawak niya sa rosaryo. Panginoon, anong kulang? Tahimik ang sagot ng altar. Ang sagot, kung meron man, ay natatakpan ng ingay ng araw-araw na buhay. At si Mateo, kinabukasan, ay muling pumasok sa simbahan. Wala siyang alam na may isang bagay na magbabago sa buhay niya. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang tanong ay kasabay ng libo-libong tanong na bumabalot sa puso ng iba pang tulad niya. Sa likod ng lahat ng ritual, ng bawat salita, ay ang isang matinding pagnanasa, Panginoon, kailan kita tunay na mararamdaman? Minsan, matapos ang isang misa, nagkaroon ng usapan sa labas ng simbahan. Naroon sina Mateo, Lolo Andres, at ilang kabataan mula sa grupo ng mga sakristan. Habang nagkukwentuhan, biglang nagtanong si Emma, isang dalagang tahimik at mahilig magbasa ng mga buhay ng santo, napansin niyo ba? Kapag natapos ang komunyon, parang may bumabalot na katahimikan sa lahat. Pero pag uwi natin, parang walang nabago. Nararamdaman mo rin pala? Tanong ni Mateo, parang nabunutan ng tinik. Akala ko ako lang. Nagtinginan ang iba. Si Lolo Andres, na kanina pa nakikinig, ay sumingit. Hindi kayo nag-iisa. Minsan, ang katahimikan ay hindi tanda ng presensya ng Diyos. Minsan, senyales ito ng isang bagay na hindi natin nagagawa o nakalimutan nating gawin. Lumalim ang usapan. Bawat isa nagbukas ng damdamin. Si Kiko, na madalas mag-serve bilang sakristan, ay umamin tuwing komunyon, parang routine na lang. Tinatanggap ko si Jesus, pero kinabukasan, balik ulit sa dating gawi, madaling magalit, madaling matukso, parang walang nangyari. Nagbukas din si Aling Rosita, ako rin, mga anak. Kahit matagal na akong naglilingkod, pakiramdam ko may harang. Parang may pader sa pagitan ko at ng langit. Sa ilalim ng puno sa tabi ng simbahan, nagpatuloy ang kanilang usapan. Dito, unang naramdaman ni Mateo na hindi pala siya nag-iisa. May katanungan sa puso ng bawat tao, paano nga ba tunay na mababago ng komunyon ang isang buhay? Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may biglang dumating na estranghero. Isang matandang babae, nakasuot ng puting belo, mahinahon ang kilos at tila pamilyar ngunit hindi nila kilala. Lumapit siya, inisyan sila, at biglang nagsalita, may hinahanap kayo na sagot, hindi ba? Alam ko ang pakiramdam ng pagkauhaw. Napatigil ang lahat. Tila huminto ang hangin. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Emma. Ngumiti ang matanda. Ang katahimikan pagkatapos ng komunyon ay maaaring regalo, pero minsan, ito ay babala. Baka may kulang sa ating puso. Hindi sapat ang tumanggap lang, may kailangang sabihin, may kailangang gawin sa sandaling iyon. Nagkatinginan ang grupo. Parang may kakaibang bigat ang bawat salita ng matanda.
Tumango si Lolo Andres, parang may naalala. Noong bata pa ako, may narinig akong kwento tungkol sa isang santo, papa na may itinatagong panalangin. Sabi nila, iyon daw ang susi sa bukal ng biyaya ng komunyon. Napalunok si Mateo. Totoo po ba yon? May mga bagay na totoo, kahit hindi mo pa naririnig, sagot ng matanda. Ang tanong, handa ka bang hanapin ang sagot? Bago pa sila makasagot, dahan-dahang tumayo ang matanda, ngumiti, at nawala sa likod ng simbahan. Parang usok, parang panaginip lang. Iniwan silang nagtataka, puno ng bagong pag-asa at kakaibang kaba. Pag-uwi ni Mateo, hindi siya mapakali. Habang nasa kwarto, naisip niya ang mga sinabi ng matanda. Bumaling siya sa kanyang Biblia, nagbukas, at natapat sa salmo, "Huwag mo akong pabayaang malayo sa iyo." Parang pamilyar, parang mensahe mula sa itaas. Kinabukasan, naglakad siya pauwi galing eskwelahan. Sa kanto, nasalubong niya si Emma. "Hindi ako nakatulog kagabi," tapat na sabi ni Emma. "Hindi ko maalis sa isip ko ang matandang babae." "Ako rin," sagot ni Mateo. "Pakiramdam ko, may kulang sa atin. Hindi sapat ang tumanggap, may dapat tayong sabihin o ipanlangin, pero ano?" Habang naglalakad sila, lumapit sa kanila si Kiko. "Alam nyo, tinanong ko si tatay kagabi. Sabi niya, noong araw, may mga panalangin itinuturo ang mga pari na hindi itinuturo ngayon. Parang lihim ng mga santo. Parang may kulang sa atin, hindi ba? Parang isang pirasong puzzle na nawawala," dagdag ni Emma. Magkakasabay silang naglakad patungo sa simbahan, tahimik ngunit puno ng tanong. Sa loob ng simbahan, natanaw nila si Lolo Andres, nakaluhod, tahimik na nagdarasal. Nilapitan nila siya. "Lolo, may naaalala po ba kayo tungkol sa sinabi niyo kahapon?" "Yung tungkol sa Santo Papa?" tanong ni Mateo. Napangiti si Lolo Andres. "Matagal na yon. Isang gabi, habang naglilingkod ako sa kumbento, may paring dumalaw. May dala siyang lumang libro, puno ng mga panalangin ng mga santo. Sabi niya, may isang panalangin na bihirang banggitin, panalangin ng pagkakaisa kay Kristo tuwing komunyon." Nagsimulang kumabog ang puso ni Mateo. "Ano pong panalangin yon, Lolo?" "Hindi ko matandaan ang buo," sagot ni Lolo Andres. "Pero natatandaan ko, sinulat ng isang santo papa, si Papa Leo Racie. Sabi ng pari, iyon daw ang panalangin na binubulong ng mga santo tuwing komunyon. At sa bawat bulong, parang bumubukas ang langit. Lumalim ang gabi. Sa mga anino ng lumang simbahan, nabuo sa puso ni Mateo, Emma, at Kiko ang unang simula ng paghahanap. Hindi na katahimikan lang ang kanilang dala, may apoy na ng pagnanasa, may tanong na kailangang masagot. Sa pag-uwi ni Mateo, bago siya matulog, bumulong siya sa dilim, "Panginoon, ipakita mo sa akin ang kulang. Turuan mo akong mabuhay ng may tunay na pananampalataya." Hindi niya alam, sa mismong gabing iyon, may isang munting liwanag na sumik sa kanyang puso. At ito ang magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng maghahanap ng sagot sa katahimikan ng komunyon. Ang sumunod na mga araw ay naging parang puzzle na hindi matapos-tapos kay Mateo. Sa bawat hakbang niya patungo sa simbahan, bitbit niya ang tanong na hindi niya maalis sa isipan, bakit parang may biyayang hindi dumadaloy, kahit ginagawa naman niya ang lahat ng itinuro ng simbahan. Hindi lang siya, kundi maging sina Emma at Kiko, ay tila minumulto ng parehong tanong. Para silang hinahabol ng katahimikan, hindi na tahimik na payapa, kundi katahimikang mabigat at mapanubo. Muling nagtipon ang magkakaibigan isang hapon sa bakuran ng simbahan, sa lilim ng matandang puno ng akasya. "Napansin niyo ba?" tanong ni Kiko, habang hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Mula nang nagkapandemya, parang lalo lang naging routine ang lahat. Misa online, komunyon spiritual, tapos balik sa dati. Parang wala namang masama, pero bakit parang hindi sapat? Sumabat si Emma, "Sa tuwing natatapos ang misa, umuwi akong parang walang nangyari. Nakatanggap ako, pero hindi ko madama ang pagbabago na sinasabi ng mga pari. Yung sinasabi nila na dapat daw renewed ang puso mo pagkatapos ng komunyon, bakit hindi ko maramdaman yon?" Tahimik silang lahat. Parang bawat salita ay sumasalamin sa kanilang sariling mga nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Aling Rosita, may dalang basket ng tinapay. Nakisali siya sa pag-uusap, "Alam niyo mga anak, noong kabataan ko, tuwing pagkatapos ng komunyon, parang laging may ilaw sa loob ko. Pero nitong mga nakaraang taon, pakiramdam ko, parang may pader. Hindi ko maintindihan.
Ginagawa ko naman ang lahat ng itinuro, nagdarasal, nagkukumpisal, tumutulong sa mahihirap. Pero ang puso ko nananatiling gutom. Tumingin si Mateo kay Aling Rosita, nakaramdam ng biglang kirot ng pagkakakilanlan. Ako rin po, Aling Rosita, sabi niya. Para po akong kumakain araw-araw pero hindi nabubusog. Parang may kulang. Sa sandaling iyon, dumaan si Father Ben, ang bagong kura paroko ng kanilang simbahan. Nakita niya ang grupo at mumiti. Mukhang seryoso ang usapan niyo dyan, biro niya. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Emma. Father, panimula ni Emma, pwede po ba kayong magbahagi? Minsan po ba, nararamdaman niyo ring parang hindi sapat ang lahat ng ginagawa sa simbahan? Napangiti si Father Ben, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang lalim ng tanong na yon. Alam niyo, mga anak, hindi lang kayo ang nakaranas niyan. Sa seminaryo pa lang, tinuruan na kami ng tamang paraan ng pagdiriwang ng misa, ng komunyon, ng lahat ng sakramento. Pero kahit ang mga pari dumadaan sa tagtuyot. May mga panahong parang malayo ang Diyos. Parang nakikipaglaro siya ng taguan. Nagbukas si Father Ben ng isang kwento. May isang matanda akong nakasama dati sa isang malayong parokya. Taon-taon siyang nagkukumpisal, araw-araw nagsisimba. Pero minsan, umiyak siya sa akin, Father, bakit parang wala nang dating ang lahat? Parang umuulit lang ang buhay ko, paikot-ikot, walang lalim, walang sigla. Noong una, akala ko kulang lang siya sa panalangin. Pero habang tumatagal, naisip ko, baka hindi lang iyon. Baka may mas malalim na nawawala. Nagkatinginan sina Mateo at Emma. Father, anong ginawa niyo? Tanong ni Mateo. Pinakinggan ko siya. Pinagdasal ko siya. Pero higit sa lahat, nagtanong din ako sa sarili ko. Baka pareho kami ng tanong. Baka lahat tayo, minsan, dumadaan sa ganyan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil magtanong. Ang Diyos, minsan, nagsasalita sa katahimikan. Minsan din, may binubulong siya na hindi natin naririnig dahil masyado tayong sanay sa nakasanayan. Tumango si Kiko. Parang ang hirap naman noon, Father. Kung minsan, parang napakadali maging Katoliko basta sumunod sa ritual, tapos na. Pero ang hirap pala kapag puso na ang usapan. Napatawa si Father Ben, totoo, anak. Minsan, tayo na rin ang naglalagay ng harang. Hindi sinasadyang nagiging mechanical ang ating pananampalataya, nakakalimutan natin ang ugnayan, ang puso. Pero alam nyo, may mga sikreto ang pananampalataya na hindi basta na ituturo sa catechism class. May mga bagay na natutunan lang sa katahimikan, sa pagninilay o sa karanasan ng mga santo. Naputol ang usapan ng tunog ng kampana. Oras na para magdasal ng Angelus. Tumayo ang grupo, nagsimulang magdasal, ngunit sa puso ng bawat isa, lalong lumalim ang tanong, ano ang kulang? Kinagabihan, muling nagtipon si Mateo at ang kanyang pamilya para sa hapunan. Habang kumakain, tinanong siya ng kanyang ina, anak, bakit parang malalim ang iniisip mo ngayon? Napabuntong hininga si Mateo. Ma, naramdaman niyo na ba na kahit anong dasal, parang hindi naman sumasagot ang langit? Parang tuloy-tuloy lang ang buhay pero parang hindi natatanggap ang mga biyayang hinihiling natin. Natigilan ang kanyang ina. Tumingin sa asawa, sabay sabing, Mateo, marami sa atin ang dumaan sa ganyan. Pero tandaan mo, hindi dahil tahimik ang Diyos ay wala na siyang ginagawa. Minsan, tayo ang may hindi nagagawa. Habang natutulog na ang lahat, muling bumangon si Mateo at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ay puno ng bituin, ngunit parang napakalayo ng liwanag para abutin. Sa isip niya, sumagi ang tanong, mayroon kayang susi, isang lihim na panalangin o aksyon na hindi namin alam? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagtungo si Mateo kay Emma. Emma, napag-isipan mo ba yung usapan natin kahapon? Mateo. Nagtanong-tanong ako sa lola ko. Sabi niya, noong araw daw, may mga panalangin itinuro sa kanila ng isang paring misyonero, mga dasal na binubulong tuwing komunyon, pero hindi na raw iyon binabanggit ngayon. Ano raw ang laman ng panalangin na iyon, usisa ni Mateo? Hindi raw niya matandaan lahat, sagot ni Emma. Pero sabi niya, parang panalangin ng lubos na pagsuko, yung parang Panginoon, huwag mo akong iwan o manatili ka sa akin. Napaisip si Mateo. Bakit kaya nawala ang ganitong tradisyon? Bakit hindi na tinuturo sa mga bagong henerasyon? Sa puntong iyon, napadaan si Mang Ben, ang tagapamahala ng simbahan. Mga bata, naabutan ko pa ang ganyang panalangin nung bata ako.
Ang lola ko, tuwing komunyon, mahina niyang binubulong, huwag mo akong pabayaang malayo sa iyo, Panginoon. Sabi niya, iyon daw ang panalangin ng mga santo, hindi uso, pero makapangyarihan. Bakit po kaya hindi na tinuturo iyon, Mang Ben? Tanong ni Kiko, na dumating din sa usapan. Minsan kasi, anak, masyado tayong naging abala sa forma at ritual. Akala natin, sapat na ang dumalo, sapat na ang tumanggap. Pero nakalimutan natin na may personal na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tumatanggap. Ang panalangin ng puso, yun ang madalas nawala. Nagkaroon ng katahimikan. Ang bawat isa, nagmuni-muni sa narinig. Si Mateo, naramdaman ang bigat ng tanong, baka nga may nakalimutan tayong sikreto. Baka hindi sapat ang alam natin. Baka may panalangin lumipas sa henerasyon, panalangin tila ipinagkait sa mga susunod na salinlahi. Nagpasya si Mateo na magsaliksik. Kinagabihan, nagbukas siya ng lumang bowl ng kanyang lola. Doon niya nahanap ang isang antigong prayer booklet, dilaw na ang mga pahina, ngunit malinaw pa rin ang mga letra. Habang binabasa niya, natuklasan niyang may ilang panalangin hindi niya panarinig kahit kailan, mga panalangin ng mga santo, may mga Latin na parirala, at sa likod ng booklet, isang sulat kamay, Panginoon, manatili ka sa akin. Huwag mo akong pabayaang mahulog sa tukso. Huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang binabasa ang mga linya. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Nang lingunin niya, nakita niya si Lolo Andres, tahimik ngunit malalim ang tingin. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Mateo? Bulong ni Lolo Andres. Lolo, ito po ba ang nawawalang panalangin? Ito po ba ang susi? Napangiti si Lolo Andres. Bawat panahon may sarili nitong misteryo. Pero ang panalangin ng pusong uhaw, iyon ang hindi dapat mawala. Ang panalangin hindi formal, kundi galing sa kaibuturan ng pagkatao. Sa labas ng bahay, umuulan na. Kumulog. Sa bawat patak ng ulan, para bang may sinasabi ang kalangitan, hanapin mo pa. Huwag kang tumigil. Kinabukasan, kinausap ni Mateo si Father Ben. Father, paano po malalaman kung ang panalangin mo ay totoo? Paano mo po malalaman kung naririnig ka ng Diyos? Tahimik na tumingin si Father Ben sa altar. Mateo, ang panalangin ay parang hangin. Minsan, ramdam mo, minsan, tahimik lang pero nariyan. Ang mahalaga, totoo kang nagbubukas ng puso. Hindi lahat ng panalangin ay kailangang marinig sa tenga. May mga panalangin bulong lang ng kaluluwa, at iyon ang madalas pinakikinggan ng Diyos. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mapansin din na Mateo, Emma, at Kiko na maraming matanda sa simbahan ang mahina, ngunit taimtim na nagdarasal pagkatapos ng komunyon, tila may sariling mundo. Isang beses, nilapitan nila si Aling Pacing, ang pinakamatandang miyembro ng Legion of Mary. Aling Pacing, ano po ang dasal niyo pagkatapos ng komunyon? Tanong ni Emma. Ngumiti si Aling Pacing, may mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Ang palagi kong sinasabi, anak, ay, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Simula nung kabataan ko, iyon na ang panalangin ko. Hindi ko alam kung saan ko narinig, pero tuwing sinasabi ko iyon, parang may kapayapaan na bumababa sa puso ko. Nabigla ang grupo. Ang panalangin na hinahanap nila ay narito lang pala, binubulong ng ilan, itinatago sa katahimikan ng puso. Hindi uso, hindi tinuturo sa mga kabataan, pero nandoon pa rin, parang ilaw na hindi namamatay. Habang papalabas ng simbahan si Mateo, napansin niyang hindi lang pala siya ang naglalakad sa dilim. Napakarami nilang sabay-sabay naghahanap ng sagot. Sa kabila ng rami ng ritual, ng dami ng dasal, tila may isang panalangin nag-ugnay sa lahat ng uhaw, isang sigaw ng kaluluwa na humihiling, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa huling gabi ng linggong iyon, habang nag-iisa si Mateo sa kwarto, nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, kung ito nga ang sikreto, turuan mo akong ibulalas ang panalangin ng puso. Gusto kong maramdaman ka, hindi lang makita, hindi lang marinig, kundi maranasan sa kaibuturan ng aking pagkatao. Huwag mo akong pabayaang malayo sa iyo. Hindi pa tapos ang kanyang paghahanap, ngunit naramdaman niyang unti-unti nang bumubukas ang pinto ng langit. At sa liwanag ng gabing iyon, sumik ang pag-asa, baka nga may sikreto, at baka ngayon, handa na silang tuklasin iyon ng sama-sama. Ang kwento ay lumilipad patungo sa ibang panahon, sa makasaysayang lungsod ng Roma, kung saan ang mga pader ng Vatican ay tahimik na saksi ng mga panalangin, pag-aalinlangan, at misteryong espiritual na hindi inihahayag sa buong mundo.
Sa gitna ng mga mararangyang palasyo at marmol na simbahan, isang payak ngunit malalim ang pananalig na lalaki ang umupo sa harap ng maliit na altar. Siya si Papa Leo XII. Sa araw, siya ang pinuno ng simbahang Katolika, marangal, disente, palangiti, ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog at ang mga kandila ay tahimik na sumasayaw sa hangin, siya ay simpleng debotong anak ng Diyos, umiiyak sa katahimikan ng kanyang kapilya. Ang kanyang buhay ay hindi batbat ng marangyang piging o mga palasyo, kundi ng mahahabang oras ng panalangin, pagmumuni-muni, at matinding pananabik sa presensya ng Diyos. Sa bawat tagpo ng gabi, luluhod siya sa malamig na marmol, halos madurog ng bigat ng kanyang mga dalangin para sa mundo. May kakaibang uri ng pakumbabaang taglay si Papa Leo XII. Hindi siya madaling lumapit sa mga tagasunod para ipakita ang sarili, mas pipiliin niyang tahimik na magdasal sa gilid ng altar, palihim na mag-ayuno, at magdasal ng rosaryo sa dilim ng gabi. Sa Roma, may mga kwento-kwento tungkol sa kanya, na sa bawat misa niyang dinaraos, tila naglalagablab ang hangin sa loob ng kapilya, na minsan, nakita siyang umiiyak habang itinaas ang banal na ostya, tila kinakausap ang Diyos ng buong kaluluwa. Sa mga lihim na pagtitipon ng mga obispo at santo, hindi maikakaila ang kakaibang presensya ni Papa Leo XII. Si Santa Teresa ng Lisieux, na minsang dumalo sa isang pagpupulong, ay nagsabi, ang kanyang mga mata ay parang dagat ng malalim na pananampalataya. Sa bawat titig niya, parang nadadama ko ang bigat ng langit. Si San Pio ng Pietrelcina, na madalas makipagtagpo sa Santo Papa tuwing madaling araw, ay nagpatotoo, bihira akong makakita ng ganyang taong nabubuhay sa hiwaga ng Eukaristya. Sa kanya ko naramdaman na ang langit at lupa ay tunay na nagtatagpo tuwing misa. Ngunit hindi lamang mga santo ang nakaramdam ng misteryo sa paligid ni Papa Leo XII. Maging ang mga ordinaryong madre, sakristan, at deboto, ay napapansin ang kakaibang kapayapaan tuwing siya ay dumadaan sa gitna ng mga tao. Ang iba, habang hinihintay ang kanyang pagdaraos ng misa, ay nagsasabi na parang bumababa ang bigat ng kanilang dinadala, parang may malamig na hangin na dumadampi, na may halong pag-asa at lihim na pagnanais na makalapit pa sa Diyos. Isang gabi, matapos ang misa ng Miyerkules Santo, natipon ang ilang piling santo at madre sa isang maliit na silid sa loob ng Vatican. Dito naganap ang isang tagpong hindi kailanman isinulat sa kasaysayan, ngunit naging alamat sa mga puso ng nakarinig. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng kandila, umupo si Papa Leo XII, mahigpit ang hawak sa krusipihyo, tila may mabigat na dalang lihim. Mga kaibigan, mahinang sabi niya, habang tinitigan ang bawat isa sa mata, kayo ay tinawag ko dito hindi para magturo ng bagong aral, kundi upang ipasa ang isang bagay na hindi ko kayang dalhin mag-isa. Tahimik ang silid. Kahit ang orasan sa pader ay parang tumigil ang tiktak. Tila sumikip ang mundo sa bigat ng mga salitang binitiwan ng Santo Papa. Nagpatuloy siya, sa mga nakaraang taon ng aking buhay, natutunan ko na hindi sapat ang kaalaman. Hindi sapat ang pagsunod sa ritual, hindi sapat ang dasal na binibigkas ng bibig kung ang puso ay tahimik, walang sigaw, walang tunay na pagsuko. Marami ang tumatanggap kay Jesus tuwing komunyon, ngunit kakaunti ang talagang tumatanggap sa kanya, buhay, buo, at totoo. Si Madre Lucia, isa sa mga pinakamatanda sa silid, ay lumapit at marahang hinawakan ang balikat ng Santo Papa. Ano po ang ibig ninyong sabihin, mahal na Papa? Tanong niya. May isang panalangin, bulong ng Papa, halos hindi marinig ng iba. Isang panalangin na hindi madalas ituro. Hindi ito matatagpuan sa mga libro ng mga dasal. Ito ay panalangin ng mga santo, panalangin ng mga pusong naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag sa presensya ni Kristo. At naniniwala ako, ito ang panalangin na magbubukas ng pinto ng langit sa sinumang magsusumamo nito. Bumaling siya kay San Pio, na tahimik na nagmamasid. Padre Pio, nakita mo na kung paano ko isinasabuhay ang pakikipag-isa tuwing misa. Ngunit kahit ako, maraming beses na sumisigaw sa katahimikan ng aking kaluluwa. Alam ko kung paanong maramdaman ang kalungkutan kahit nasa harap ng altar. Tumango si San Pio. Totoo po, mahal na Papa. Minsan, sa gitna ng kadakilaan ng misa, nararamdaman kong walang-wala ako. Para akong namamalimos ng presensya niya. Dahil sa mga salitang iyon, naluha si Papa Leo XII. Ganyan ang puso ng tao, laging uhaw, laging naghahanap. Ngunit may sandali sa komunyon, kung kailan, kapag inalay mo ang sarili mo, kapag binuksan mo ang pinakailalim ng iyong kaluluwa, at binigkas ang tamang salita, bumababa ang biyaya na hindi kayang pigilan ng lupa o langit. Tahimik na bumagsak ang ilang luha mula sa mata ng Santo Papa.
Walang nagsalita. Ang lahat ay nakikinig, parang ayaw sirain ang kabanalan ng sandali. Dahan-dahang inilabas ni Papa Leo Racie mula sa loob ng kanyang balabal ang isang maliit na papel, malutong, parang sinaunang liham. Ibinigay niya ito kay Madre Lucia. Basahin mo, utos niya. Kumuha ng malalim na hininga si Madre Lucia at binasa ang isinulat sa papel, Domain isu, ni permitas mi separari te. Nagsalin si Padre Pio, Panginoong Jesus, huwag mo akong pahintulutang mawalay sa iyo. Napuno ng kakaibang init ang silid. Lahat ay napatingin sa papel na para bang ito ay isang sagradong bagay. Nagpatuloy si Papa Leo Racie, ito ang panalangin ng pagsuko. Ito ang panalangin ng isang pusong tunay na handang yumakap kay Kristo, hindi lang sa sandali ng komunyon, kundi sa bawat tibok ng buhay. Kapag binigkas mo ito ng may pananampalataya, ikaw ay parang tinatatakan ng langit mismo. Sinubukan ko na ito sa pinakamatinding pagsubok ng aking buhay, sa harap ng tukso, sa oras ng sakit, sa bawat gabi ng pagkadurog ng loob. Tumahimik ang lahat, bawat isa ay nakapikit, inuulit sa kanilang isipan ang mga salitang iyon. Mga anak, hindi ito mahika. Hindi ito garantiya na mawawala ang lahat ng problema. Ngunit ito ang susi para hindi ka na muling mag-isa. Kapag sinabi mo, huwag mo akong pahintulutang mawalay sa iyo, Panginoon, kinikilala mong hindi sapat ang sarili mong lakas, kailangan mo siya. At ang Diyos, hindi tumatanggi sa pusong ganito. Habang tahimik na nagdarasal ang lahat, may isang batang madre, si Sor Marie, ang nilapitan si Papa Leo Racie. Mahal na Papa, paano po namin maipapasa ang ganitong panalangin sa mga taong malayo sa Diyos? Paano kung hindi nila maramdaman ang presensya niya, kahit magdasal sila? Napangiti ang Santo Papa, hinaplos ang ulo ng madre. Marie, ang pinakamahalagang aral ay hindi laging natuturo sa salita. Ipinapasa ito sa pamumuhay. Kapag ikaw mismo ay nabubuhay sa panalangin ng pagsuko, dumarating ang araw na ang mga tao sa paligid mo ay nahahawa sa apoy ng pananampalataya. Hindi kailangang maging marunong sa teolohiya, ang mahalaga, maging tapat sa iyong sigaw. At huwag kang matakot magbahagi. Huwag kang mahiyang magdasal para sa iba, kahit hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Naluha si Sor Marie. Sa puntong iyon, napuno ng liwanag ang maliit na silid, parang may pumapasok na malamig na hangin mula sa bintana. Isa-isang nilapitan ni Papa Leo Racie ang bawat santo, madre, at obispo, inilagay ang kanyang kamay sa kanilang balikat, at binulungan, dalhin mo ito sa mundo. Huwag mong hayaang mawala ang apoy. Lumipas ang mga taon, ngunit ang gabing iyon ay hindi na nawala sa alaala ng mga naroroon. Naging alamat ang panalangin. Sa bawat panig ng mundo, may ilan, mga banal, mga tahimik, mga hindi kilala, na paulit-ulit na binubulong ang, huwag mo akong pahintulutang mawalay sa iyo, bilang lihim na susi ng kanilang lakas. Isang gabi, bumalik si Papa Leo Racie sa kanyang pribadong kapilya. Sa gitna ng katahimikan, nakaluhod siya, nakayuko ang ulo, nagsusumamo sa Diyos na hawakan ang simbahan at ang lahat ng naliligaw ng landas. Panginoon, huwag mong hayaang maligaw ang iyong bayan. Kung ito man ang aking tanging maiiwan, naway sumabog ito sa puso ng lahat ng nagsusumamo sa iyo. Sa labas ng bintana, umambon. Bawat patak ng ulan ay parang sagot ng langit, tahimik, ngunit puno ng pangako. At sa mundong gising at abala, ilang mga kaluluwa ang biglang magugulat na sa gitna ng pangkaraniwang komunyon, may kakaibang apoy na magsisimulang sumik, apoy na pinasimulan ng isang panalangin isinumpa ng Santo Papa sa mga anak ng simbahan. Sa katahimikan ng altar, sa sigaw ng pusong naghahanap, magsisimulang bumukas ang mga pintuan ng biyaya na matagal nang nakaabang. Ang lihim ay hindi na lihim, kundi hamon na, paanyaya sa bawat kaluluwa, lumapit ka, humingi, sumuko, at huwag kang matakot magdasal ng buong puso. At mula sa kwentong ito, hindi lang naging alamat si Papa Leo Racie, kundi tunay na tagapangalaga ng lihim, ang lihim na magbubukas ng langit sa bawat naglalakbay patungo sa komunyon. Sa bawat paglipas ng henerasyon, may mga salitang tila bulong lang ng hangin, ngunit sa mga pusong handang makinig, iyon ay nagiging sigaw ng langit. Sa paglalakbay ng simbahan, napakaraming panalangin ang naitala, kinabisado, ipinasa. Ngunit may isang parirala, maikli, simple, halos hindi naririnig na dinala ni Papa Leo Racie mula sa lalim ng kanyang pakikipag-isa kay Kristo, at mula noon, ang lihim na ito ay unti-unting gumapang, tila binhi, sa mga pusong gising sa espiritu. Nang gabing iyon ng pagtitipon, matapos ibigay ni Papa Leo Racie ang papel kay Madre Lucia at muling umupo, naging tila mabigat ang bawat paghinga sa silid.
Waribang, sa kabila ng simpleng Latin na parirala, isang pinto ang bumukas, hindi lamang para sa mga nakarinig kundi para rin sa lahat ng magiging tagapagmana ng panalangin ito. Habang binubulong ni Madre Lucia ang I Domain Isu, ni Permitas mi separari ete, may isang malalim na katahimikan ang lumaganap. Lahat ng naroroon, maging si San Pio, ay napatingin sa krusipiho sa gitna ng silid. Sa mga matang iyon, mababanaag ang isang uri ng takot at pag-asa na bihirang maghalo, takot na baka hindi nila kayang dalhin ang bigat ng panalangin, at pag-asang baka iyon na nga ang sagot sa lahat ng tanong ng kanilang mga puso. Napakaraming taon ko nang binibigkas ang pariralang ito, bulong ni Papa Leo Racie, mahina ngunit buo ang tinig, lalo na sa mga gabing pakiramdam ko'y nag-iisa, sa mga umagang bumabangon ako na parang hindi sapat ang pananampalataya. Alam ng Diyos, ako rin ay madalas na nanginginig sa harap ng altar. Pero sa bawat ulit ng panalangin ito, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin. Hindi ito kapayapaang galing sa mundo, kundi galing sa presensya niya, presensya ng Diyos na hindi mo kayang hawakan pero kaya mong maramdaman. Nagpalitan ng tingin ang mga madre at santo. May isang batang madre, si Sor Ins, na noon pa ay tahimik lamang, ang unang nagtangkang magtanong, mahal na Papa, bakit parang hindi namin ito narinig sa mga homilya? Bakit parang itinatago ang panalangin ito? Ngumiti si Papa Leo Racie, puno ng misteryo ang kanyang ngiti. Ins, hindi lahat ng kayamanan ng simbahan ay itinuturo mula sa pulpito. Ang ilan, iniingatan ng mga santo, ipinapasa sa mga naglalakad sa dilim. Hindi ito lihim para itago, kundi lihim dahil ang nagbubukas nito ay ang pusong tunay na nauuhaw. Si San Pio, na palaging malalim magdasal, ay sumang-ayon. Ilang beses ko na ring binigkas yan, mahal na Papa. Noong panahon na ako'y pinagdaanan ng matinding sakit, sa tuwing sumasakit ang aking mga sugat, iyon lang ang aking sigaw, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, Panginoon. At sa bawat bulong, tila may pumapawi sa aking pagdurusa. Nagsalita rin si Santa Teresa, na kilala sa kanyang mga madalas na gabi ng kalungkutan. Minsan, parang hindi sapat ang lahat ng dasal na alam ko. Ngunit sa maikling panalangin ito, nararamdaman ko ang yakap ng langit. May isang gabi, nang ako'y halos mawalan na ng pag-asa, binigkas ko ito. Parang biglang tumigil ang unos sa loob ng aking kaluluwa. Bumalik ang tingin ng lahat kay Papa Leo Racie. Ang pariralang ito, patuloy niya, ay hindi makikita sa mga aklat ng teolohiya. Ito ay isinusulat sa mga pahina ng puso. Ang bawat santo, bago sila naging dakila, dumaan muna sa pagsubok ng pagkawalay, sa takot na baka isang araw, mawala ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Pero ang sinumang natutong ibulalas ito, kahit pa mahina, kahit pa umiiyak, ay nagiging malakas, sapagkat hinahayaan nilang ang Diyos mismo ang humawak sa kanilang kamay. Tahimik na napuno ng luha ang mata ng marami. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang pader ng Vatican, parang ang buong mundo ay isang simbahan, at ang bawat kaluluwang nakinig ay tinuruan ng Espiritu Santo ng isang bagong paraan ng pagdadasal, hindi palakasan ng salita, kundi pusong handang sumuko. Ilang araw matapos ang tagpong iyon, lumaganap ang balita sa mga piniling grupo ng simbahan. Hindi ito lumabas sa mga diaryo, hindi binanggit sa mga opisyal na dokumento, ngunit sa bawat monasteryo, sa mga bahay ng panalangin, sa mga komunidad ng mga deboto, nagsimulang magbulungan ang mga tao, may panalangin si Papa Leo Racie, may lihim na susi sa pakikipag-isa kay Kristo. Isang binatang seminarista, si Tomas, ang unang tumanggap ng pagbabago. Mahiyain, puno ng alinlangan, madalas niyang nararamdaman na hindi siya karapat-dapat na maglingkod. Isang gabi, matapos ang komunyon, inalala niya ang pariralang itinuro ng Santo Papa. Dahan-dahan niyang binigkas sa isip, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa una, tila walang nangyari. Ngunit habang inuulit niya ito sa bawat araw, napansin niyang unti-unting gumaan ang kanyang kalooban. Ang mga takot, mga pagdududa, at ang pakiramdam ng pagiging malayo ay unti-unting napalitan ng isang matatag na kapayapaan. Ilang linggo pa, may isang madre mula sa Espanya, si Sor Carmen, na halos 2 taon nang nagdurusa sa matinding depresyon. Araw-araw, sinubukan niyang magdasal, pero tila hindi tumatagos. Hanggang isang umaga, matapos ang komunyon, bigla niyang naalala ang panalangin ni Papa Leo Racie. Sa luha ang boses, bumulong siya, Domain Isu, ni Permitas mi separari ete. Sa araw na yon, unang beses niyang muling naramdaman ang liwanag sa kanyang puso. Hindi pa nawala ang lungkot, ngunit may lakas na bumangon muli. Sa isang bayan sa Timog Amerika, isang batang ama na nawala ng trabaho,
at halos sumuko na sa buhay ay dinalhan ng asawa ng maliit na papel kung saan nakasulat ang panalangin. Subukan mo ito, sabi ng pari, bulong ng kanyang asawa. Sa araw-araw niyang pag-uulit ng pariralang iyon, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pag-asa. Hanggang isang gabi, nagdasal siya ng buong puso, at biglang nakatulog ng mahimbing, unang beses iyon matapos ang maraming buwan. Lumaganap ang mga patotoo. Mula sa mga convent hanggang sa liblib na baryo, may mga batang nagkukwento sa kanilang magulang ng kakaibang kapayapaang dumarating sa simpleng dasal. May mga kabataang muling na-inspire mag-serve sa simbahan, may mga matatandang muling nakahanap ng saysay ang pagdalo sa misa. Isang gabi, sa sariling silid dasalan ni Papa Leo Rassi, bumisita sa kanya sa panaginip ang isang bata, puting-puti ang kasuotan, at tinanong siya, "Bakit mo itinuro ang panalangin iyan, Papa?" Sagot niya, sapagkat ito ang panalangin ng lahat ng takot, ang takot na mahiwalay sa Diyos. Ito ang panalangin ng bawat kaluluwa na alam niyang wala siyang lakas kundi ang awa ni Kristo. Ang batang iyon ay bumiti at yumuko, sabay sabing, "Tama ka." Ang langit ay laging nagbubukas sa mga marunong humiling at marunong sumuko. Pagmulat ni Papa Leo Rassi, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban ng bawat tao, laban sa espiritual na lamig at pagkaligaw. Alam niyang ang bawat puso, kapag nagsumamo ng may pananampalataya, ay sinasagot ng langit, hindi man sa paraan na inaasahan, pero laging higit sa hinihiling. Lumipas ang mga taon, mas lalong lumalim ang kasaysayan ng panalangin ito. Nagkaroon ng mga testimonya ng mga himala, isang batang babae na gumaling mula sa karamdaman matapos ang taos-pusong pagbulong ng panalangin, isang mag-asawang nagkabati matapos ang maraming taon ng tampuhan, isang madre na biglang nakaunawa ng tawag niya sa misyon matapos ang tahimik na komunyon. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na himala ay tahimik, ang pagbabago ng puso ng bawat tao na bumibigkas ng, "Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo." May mga sandaling parang walang nangyari, ngunit sa katagalan, mapapansin mong ang dating malamig na pananampalataya ay nagiging mainit, ang dating takot ay napapalitan ng lakas ng loob. Ang dating pakiramdam ng pagiging mag-isa ay unti-unting napapalitan ng matibay na pagkapit sa presensya ni Kristo. At sa bawat misa, sa bawat pakikipag-isa, unti-unti ring natutunan ng mga tao na hindi lang tumanggap kundi humiling, sumuko, at magtiwala. Hindi lahat ng biyaya ay nabibilang, hindi lahat ng sagot ay maingay. Ngunit ang panalangin ito, maikli, mahina, tila bulong lang, ay tila umaabot sa pinakailalim ng langit, at doon, sinasalubong ng Diyos ng yakap na hindi kailanman nagmamaliw. Si Papa Leo Rassi, sa kanyang huling mga taon, ay hindi na natatakot sa katahimikan ng gabi. Alam niyang kahit pa mag-isa siya sa loob ng kanyang kapilya, kasama niya ang milyong-milyong pusong nagsusumamo sa parehong panalangin. Sa bawat bigkas ng pariralang iyon, ramdam niya ang pag-ikot ng mundo, ang pagsabog ng grasya, at ang pagtugon ng Diyos sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang panalangin ito ay naging apoy na dahan-dahang kumalat sa buong simbahan, isang apoy na hindi nasusukat sa dami ng dasal, kundi sa lalim ng pagyakap ng pusong handang sumuko. At sa bawat pag-ikot ng taon, sa bawat pagdiriwang ng misa, sa bawat katahimikan ng komunyon, unti-unting nagbabago ang mundo, dahil may isang pariralang, sa bawat bulong, ay gumagalaw ang langit. Ang liwanag ng panalangin, "Huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo," ay hindi tumigil sa Vatican, hindi rin sa panahon ni Papa Leo Rassi. Sa bawat sulok ng mundo, sa bawat henerasyon, may mga pusong sinindihan ng parehong apoy, mga pusong naglakbay sa dilim, ng hina, natakot, ngunit tumindig at nagpatuloy, tinatangan ang maikling dasal na iyon na parang rosaryo ng pag-asa. Isa sa mga pusong iyon ay si Santa Teresa ng Avila, isang babae na sa kanyang panahon ay hindi lang nilabanan ang pagod ng katawan at espiritual na lamig, kundi pati ang mga panloob na bagyo ng pagdududa. Minsan, isinulat niya sa kanyang liham, "Sa bawat gabi ng pangungulila, kapag hindi ko makita ang liwanag ng Diyos, sinasabi ko, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo." At sa katahimikan ng panalangin, natutunan kong ang kawalang katiyakan ay tulay lamang patungo sa mas malalim na pagtitiwala. Noong ipinatawag siya ng mga lider ng simbahan upang sagutin ang mga akusasyon ng erehiya, inabot siya ng matinding takot. Ilang gabi siyang hindi nakatulog, binabagabag ng tanong kung tunay nga ba siyang tinawag ng Diyos o naligaw lang siya sa kanyang sariling damdamin. Sa mga panahong iyon, nanghihina ang kanyang loob, halos mawalan ng lakas bumangon, ngunit sa tuwing inilalapit niya ang kanyang puso kay Kristo, binibigkas niya ang dasal na itinuro ng Espiritu sa mga nakalipas na henerasyon, at doon siya muling tumatayo.
Si San Pio ng Pietrelcina, na nakilala sa kanyang mga sugat at sakripisyo, ay hindi rin nalayo sa kadiliman ng gabi. Sa bawat sugat na tumitibay sa kanyang palad, sa bawat hapdi ng kalooban na tila walang katapusan, sinasambit niya ang parehong panalangin. Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, bulong niya tuwing tinatanggap ang banal na komunyon. Hindi niya ito sinasabi para magpakitang tao, bagkus, ito ang sigaw ng kanyang kaluluwa, isang palaging pagpapaalala na kahit mahina ang laman, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sa bawat kabanata ng kanilang buhay, ang mga santo ay nagkaroon ng sandaling nag-aalangan sila, sandaling naramdaman nilang tila walang tugon ang langit. Subalit, hindi sila tumigil. Hindi sila bumitiw. Tulad ni Santa Teresa at ni San Pio, ang kanilang pananampalataya ay hindi naging perpekto dahil sa kakulangan ng pagsubok, naging perpekto ito dahil natutunan nilang ibulong ang dasal ng pagsuko sa gitna ng kawalan. Ngunit higit pa sa sinumang santo, may isang nilalang na nanatiling matibay sa ilalim ng pinakamabigat na krus, si Maria, ina ni Jesus. Sa mga sandali ng kanyang kabataan, nang bisitahin siya ng anghel at ibalita ang balak ng Diyos, nagtanong din si Maria, paano mangyayari ito? Ngunit sa gitna ng pag-aalinlangan, tinanggap niya ang plano ng Diyos. Hindi lamang siya nagbigay ng kanyang sinapupunan, kundi buong buhay niya ay inialay kay Kristo. Sa bawat hakbang ni Jesus, mula Bethlehem hanggang Kalbaryo, kasama niya si Maria, tahimik, mapagkumbaba, ngunit hindi kailanman bumitiw. Sa paanan ng krus, nakatayo si Maria, kitang-kita ang bawat patak ng dugo ng kanyang anak, bawat sigaw ng sakit. Sino ang makakatagal sa ganoong eksena? Ngunit si Maria, bagaman durog ang puso, ay hindi nawala sa tabi ni Jesus. Sa kanyang katahimikan, nagdusa siya kasama ng anak. Sa mga sandaling iyon, walang sinabing mahaba si Maria. Ngunit ang lahat ng kanyang dasal ay nakapaloob sa isang pakiusap, Ama, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, huwag mong hayaang mawala ang anak kong si Jesus mula sa aking puso, kahit ang mundo ay bumagsak. Ang simbahan ay tinatawag si Maria na ina ng Eukaristya. Siya ang unang tabernakulo, siya ang unang tumanggap kay Kristo, hindi lang sa laman kundi sa puso. Ang kanyang pakikipag-isa kay Jesus ay hindi natapos sa pagkakapanganak, kundi naging ganap sa pakikibahagi sa kanyang pagdurusa, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ang kanyang halimbawa ay paanyaya sa bawat isa, tanggapin si Kristo, manatili kay Kristo, at huwag hayaang lumayo kailanman. Maraming santo ang nagpatotoo na sa tuwing mahirap tumanggap ng komunyon ng may kabuuang pananampalataya, sila ay humihingi ng tulong kay Maria. Si San Alfonso Maria de Ligori, bago tumanggap ng komunyon, ay laging nagdarasal, O Ina, tanggapin mo si Jesus para sa akin. Mahal ko siya, pero alam kong ikaw ang mas marunong magmahal. Sa sandaling ito, ikaw ang maging puso ko. Si Santa Faustina Kowalska, sa kanyang diary, ay isinulat, tuwing hindi ko maramdaman si Jesus sa komunyon, ako ay lumalapit kay Maria at sinasabi, Ina, tulungan mo akong manatili sa iyong anak. Huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa kanya. Maraming gabi na luhaan siyang nagdarasal sa harap ng altar, ngunit sa bawat pagbulong ng panalangin iyon, natutunan niyang manalig kahit hindi niya nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kay Maria, nakita ng mga santo na hindi kailangan ng malalalim na salita para manatili kay Kristo. Ang tunay na pakikipag-isa ay pananatili kahit walang nararamdamang himala, pananatili kahit tahimik, kahit masakit, kahit parang walang sagot. Ang kanyang pagiging ina ay pag-anyaya na ang bawat kaluluwa ay pwedeng magpasailalim sa kanyang proteksyon at magpasa ng sariling dasal kay Jesus. Sa mga lihim na pagpupulong sa Vatican, hindi naging madamot si Papa Leo XIII na ipahayag ang papel ni Maria. Madalas niyang sabihin, ang panalangin ng pagsuko ay hindi kayang gawin ng tao ng mag-isa. Ang may pinakamatibay na halimbawa ay si Maria, ang babaeng hindi nahiwalay kay Kristo kahit sa pinakamadilim na gabi ng pananampalataya. Sa bawat komunyon, humingi ka ng tulong sa kanya. Sabihin mo, Ina, dalhin mo ako kay Jesus. Turuan mo akong manatili. Sa isang gabi ng pagmumuni-muni, nilapitan si Papa Leo XIII ng isang batang madre na naliligaw ang loob. Mahal na Papa, lumuluhang tanong niya, paano kung hindi ko maramdaman ang Diyos sa komunyon? Paano kung pagod na ang puso ko at parang wala ng saysay? Hinawakan ni Papa Leo XIII ang kanyang kamay at marahang ngumiti, Anak, kahit si Maria ay dumaan sa mga gabi ng kawalan. Subalit, siya ay nanatili. Hindi mo kailangan ng malalalim na salita, kailangan mo lang tumawag, Ina, huwag mo akong pabayaan, tulungan mo akong manatili kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi laging damdamin, anak.
Madalas, ito ay desisyon. At ang desisyong manatili ay ang pinakamalakas na panalangin. Nabigyang lakas ang batang madre. Sa bawat araw, pagkatapos ng komunyon, tumatawag siya kay Maria, at dahan-dahan, parang hamog sa umaga, bumabalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang mga kwento ng ordinaryong tao na natagpuan ang ginhawa sa pagtawag kay Maria matapos ang komunyon. May isang batang lalaki na, matapos masaktan sa pagkamatay ng kanyang ama, ay nagsimulang magdasal, "Ina, samahan mo ako. Huwag mong hayaang malayo ako kay Jesus." Sa simpleng panalangin iyon, unti-unting naibsan ang bigat ng kanyang puso. Siya namang pagsasalaysay ni Padre Pio, "Kapag mahina ang aking pananampalataya, kapag tila hindi ko kayang humawak kay Kristo, ako ay kumakapit kay Maria. Sinasabi ko, Ina, ikaw na ang yumakap para sa akin. At sa bawat paglapit ko sa altar, alam kong hindi ako nag-iisa." Ang kanyang dasal ang sumasalo sa aking kahinaan. Ang misteryo ng komunyon ay nagiging tunay na buhay kapag ang tao ay natutong hindi lamang tanggapin si Kristo, kundi manatili kay Kristo, sa pamamagitan ng tulong ni Maria at ng pakikiisa sa pananampalataya ng mga santo. Ang tunay na himala ay hindi palaging gumagaling ang katawan, kundi ang pagkakaroon ng lakas na magtiwala at umasa, kahit wala kang nararamdaman. Sa pagtatapos ng araw, sa tahimik na simbahan, makikita mo ang isang ina na nakaluhod, isang bata na umiiyak, isang matandang sakristan na tahimik na nagdarasal. Iba-iba ang kwento nila, pero iisa ang sigaw, "Huwag mo akong pabayaang mahiwalay sayo." At sa kanilang tabi, naroon si Maria, ina, gabay, kaagapay, na walang sawang nagdadala ng bawat kaluluwa pabalik kay Kristo, ang kanyang anak. Sa pananampalataya ng simbahan, ang mga santo ay naging gabay, at si Maria ang modelo ng tunay na pagkapit kay Kristo. Sa bawat bulong, sa bawat luha, sa bawat komunyon na tila walang sigla, nariyan siya upang ipanalangin at tulungan ang bawat anak ng Diyos na huwag mawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, nagiging buhay ang simbahan, isang sambayanang binubuo ng mahihina, ngunit nagpupursiging manatili, sa tulong ng dasal, halimbawa ng mga santo, at yakap ng ina ng Eukaristya. Sa bawat bulong ng panalangin, "Huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo," bumubukas ang mga pinto ng misteryo, hindi lang sa altar, kundi sa araw-araw na buhay ng bawat nagsusumamo. Sa mga kasulatan at pagmumuni-muni ni Papa Leo Rasi, paulit-ulit niyang binigyang diin na ang pariralang ito ay tila maliit na susi, ngunit ito ay kayang magbukas ng malalaking pinto ng grasya, lakas, at proteksyon. Mga anak, sulat niya sa isa sa kanyang mga liham sa mga pari, maraming biyaya ang dumarating sa bawat komunyon. Ngunit bakit kaya, madalas, natutuyo agad ang init, nawawala ang pagbabago, at natatalo pa rin tayo ng ating mga kahinaan? Dahil maraming tao ang hindi marunong humingi ng pananatil, ang panalangin huwag mahiwalay kay Kristo. Iba't ibang misteryo ang isinapuso ni Papa Leo Rasi hinggil sa kapangyarihan ng parirala. Unang-una, ito ay proteksyon, isang sandata laban sa kasamaan na hindi nakikita, laban sa mga tukso na tahimik na dumadapo sa kalooban. Isinalaysay ng isang estudyanteng si Paulo na, matapos niyang malaman ang panalangin sa pamamagitan ng kanyang lola, naging mas madali para sa kanya ang lumaban sa mga tukso ng kabataan. Araw-araw, bago pumasok sa eskwela, binubulong ko lang, "Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo." Kapag nilalapitan ako ng inggit, galit, o tukso ng barkada, naaalala ko ang panalangin at tila may biglang pader na tumatayo sa pagitan ko at ng kasalanan. Minsan, nahulog pa rin ako, pero sa tuwing bumabalik ako sa dasal na iyon, parang hindi ako nag-iisa sa laban. Isa pa sa misteryo ng parirala ay ang pagpapanatili ng biyaya. Itinuro ni Papa Leo Rasi na ang Eukaristya ay parang butil na itinatanim sa puso, at ang pariralang ito ang tubig na nagbibigay buhay sa binhing iyon, upang hindi ito mamatay agad. Isang guro, si Mylene, ay nagpatotoo na simula nang gawin niyang ugali ang pagbulong ng dasal pagkatapos ng komunyon, mas naramdaman niya ang tuloy-tuloy na presensya ng Diyos, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa gitna ng ingay ng kanyang klase. Noong una, akala ko normal lang na mabilis mawala ang kapayapaan. Pero nung natutunan ko ang panalangin ito, nagsimulang lumalim ang katahimikan ko kahit sa gitna ng gulo. Parang may hawak na kamay sa loob ng puso ko na hindi bumibitaw. Hindi lang ito naging pananggalang, kundi naging paalala ng tunay na pag-asa tuwing dumarating ang pagod, kabiguan, o pangungulila. Sa kwento ni Mang Nestor, isang magbubukid na namatayan ng asawa, mas tumibay ang loob niya hindi dahil sa kakayahan niyang magsikap, kundi dahil sa araw-araw na pag-asa na hindi siya pababayaan ni Kristo.
Namatay ang asawa ko sa gitna ng tagtuyot, kwento niya habang nakatanaw sa palayan. Gusto ko nang sumuko noon. Pero nung natutunan ko mula sa pari ang dasal na, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, parang laging may liwanag na sumisilip kahit makulimlim ang araw. Hindi ako naging masaya kaagad, pero araw-araw, natutunan kong lumaban at umasang hindi ako nag-isa. Para kay Papa Leo Rasi, isa sa pinakamalalim na misteryo ng parirala ay ang pagiging eskudo, isang panangga ng kaluluwa sa sandali ng matinding pagsubok. Hindi nito tinatanggal ang sakit, ngunit ito ang nagbubukas ng daan para makaya mo ang bigat ng bawat paghihirap. Ikinuwento niya sa mga obispo ang karanasan ng isang batang madre, si Sor Lucia, na dumanas ng matinding depresyon at pagdududa. Sa bawat gabi ng kanyang kalungkutan, sinasabayan niya ng dasal ang kanyang mga luha. Sa dilim ng aking kwarto, walang ibang natitira kundi ang panalangin iyon. Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Hindi ko alam kung naririnig niya ako, pero natutunan kong umasa kahit walang kasiguraduhan. Sa bandang huli, unti-unti akong gumaling, hindi agad-agad, hindi biglaan, kundi araw-araw na pagbangon, araw-araw na pagpupunyagi. Ang misteryo ng parirala ay nagiging parang angkla, inaangkla nito ang kaluluwa sa presensya ng Diyos, kahit sa gitna ng alon ng mundo. Hindi pinipigilan ng panalangin ito ang bagyo, ngunit pinapanatili nito ang barko ng iyong buhay na huwag matangay ng dagat ng pag-aalinlangan, takot, o kawalang pag-asa. Si Anton, isang dating seminarista na nawala ng direksyon sa buhay, ay nagsimulang magdasal muli ng panalangin ito nang makita niyang hindi pala sapat ang kanyang sariling lakas upang makabangon mula sa pagkadapa. Kahit gabi-gabi akong umiiyak, kahit galit ako sa sarili at parang wala ng silbi ang panalangin, basta inuulit ko lang, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, dahan-dahan, parang may nagpapatawad sa akin. Unti-unti kong naunawaan na hindi kailanman sinusukuan ng Diyos ang pusong nagsusumamo. Napakaraming patotoo mula sa iba't ibang yugto ng buhay, mga kabataang takot magkamali, mga magulang na halos sumuko na sa problema, mga matandang takot mamatay mag-isa, lahat sila, natagpuan sa panalangin ito ang dahilan para umasa, tumayo, at muling magsimula. Sa mga liham ni Papa Leo Rasi, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga pari at laiko, huwag kayong mahiyang magdasal ng paulit-ulit, kahit pakiramdam nyo ay walang nangyayari. Ang panalangin isinusuko ay panalangin naririnig ng langit. Sa bawat ulit mo, mas lalalim ang ugat ng pananampalataya. Ang biyaya ng komunyon ay hindi isang sandali lamang, ito ay isang panawagan na palalimin ang ugat ng relasyon mo kay Kristo, araw-araw, minuto-minuto, sa simpleng dasal na ito. Ang misteryo ng proteksyon ng parirala ay napatunayan rin sa panahong sinubok ang pananampalataya ng komunidad. Noong pumutok ang digmaan sa isang maliit na bayan, maraming pamilya ang natakot, nagtakbuhan, nawala sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga ina ang nagtipon sa simbahan, lumuhod, at sabay-sabay na nagdasal ng, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Mulit-muli nilang binigkas, habang ang paligid ay binabalot ng takot at ingay ng giyera. Hindi agad nawala ang panganib, ngunit kinabukasan, lahat ng miyembro ng pamilya ay muling nagkita, ligtas, kahit walang paliwanag kung paano. Nagbigay din ng patotoo si Mang Rogelio, isang dating sundalo na halos mamatay sa labanan. Nasa gitna na ako ng baril at bomba. Nang takot na ako at halos sumuko, naalala ko ang panalangin itinuro ni Papa Leo Rasi. Binulong ko lang, mahina, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa hindi ko maipaliwanag na paraan, parang may pumigil sa akin na sumuko. Bumalik ang lakas ko, at kahit hindi ko alam kung anong mangyayari, alam kong hindi ako mag-isa. Sa lihim ng parirala, natutunan ng mga tao na ang Diyos ay hindi laging nagpapakita ng milagro sa anyo ng kagalingan o tabumpay. Kadalasan, ang tunay na milagro ay ang manatiling matatag kahit walang nakikitang sagot, ang manatiling kumakapit kahit walang kasiguraduhan. Ibinahagi ni Papa Leo Rasi sa isang liham na kahit siya, sa pinakamasasakit na gabi ng kanyang pag-iisa, ay bumabalik sa dasal na yon. Kapag hindi ko na kaya, inuulit ko lang. At sa bawat ulit, ang bigat ng mundo ay unti-unting gumagaan. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong siya ang dahilan. Ang panalangin ito ay nagiging parang lihim na lagusan mula sa puso ng tao papunta sa puso ng Diyos. Sa tuwing sinasambit ito ng may pananampalataya, dumadaloy ang lakas at biyaya, hindi palaging ramdam, ngunit palaging naroon. Para kang sumisid sa dagat ng awa ng Diyos, kahit hindi mo makita ang ilalim, alam mong may lumulutang sa iyo.
Sa mga taon ng kanyang pamumuno, nakita ni Papa Leo Racio ang unti-unting pagbabago ng simbahan. Hindi ito agad-agad, hindi ito palaging malaki o magarbo. Ngunit sa dahan-dahan, sa simpleng panalangin ito, dumarami ang pusong natututong lumaban, magtiwala, at maghintay ng grasya. Maging ang mga bata ay natutong bumaling sa panalangin ito. Sa isang bayan, isang batang may sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor ang nagpasalamat sa Diyos, hindi dahil gumaling siya kaagad, kundi dahil sa bawat gabi ng kanyang paghihirap, natutunan niyang magdasal, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Ang mga magulang niya, na noong una ay nalulunod sa takot, ay natutong sumama sa dasal ng anak, at unti-unti, bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ganito rin ang kwento ni Aling Faye, na sa loob ng maraming taon ay walang anak at halos mawalan ng pag-asa. Sa bawat misa, luhod siya, nagdarasal. Nang matutunan niya ang panalangin ito mula sa isang pari, sinimulan niyang ulitin ito araw-araw. Hindi agad nabuntis si Aling Faye, pero isang araw, natagpuan niyang kayanan niyang tanggapin ang plano ng Diyos, at sa pagsuko niyang iyon, dumating ang biyaya. Buwan ang lumipas, pero hindi na nawala sa puso ng marami ang panalangin ito. Ginawa nilang kasangkapan sa lahat ng laban, sa trabaho, sa tahanan, sa gitna ng kalungkutan, o tuwing masaya. Dahil dito, natutunan nilang ang pananampalataya ay hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa buong buhay. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, itinatak ni Papa Leo Racio sa bawat liham, bawat panalangin, bawat pakikipagtagpo, kapag wala ka nang masasabi, kapag hindi mo na alam ang susunod mong hakbang, ulitin mo lang, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. At makikita mo, sa hindi inaasahang paraan, ang langit ay laging gumagawa ng daan para hindi ka mahulog, para manatili ka, para ang bawat biyaya na natanggap mo ay maging simula ng mas malalim na ugnayan. Isang ugnayang hindi na kayang sirain ng anuman sa mundo. At sa dulo ng bawat araw, sa katahimikan ng gabi o ingay ng umaga, ang mga pusong natutong manalangin ng ganito ay natutong ring mamuhay ng may lakas, pag-asa, at paninindigan, hindi dahil malakas sila, kundi dahil may Diyos silang mahigpit na kinakapitan, at isang panalangin araw-araw nilang inuulit hanggang ang misteryo ng pagkapit ay maging biyaya ng walang hanggang presensya. Ang simbahan ay muling puno ng liwanag. Muling sumilay ang araw ng linggo, at si Mateo, hawak ang bagong tapang sa kanyang puso, ay lumuhod sa kanyang paboritong upuan. Sa linggong ito, may pasya na siyang ginawa, hindi na lang siya manonood o makikinig, kundi isa sa buhay niya ang natutunan. Isang hamon ang pinili niyang harapin, sa loob ng 7 araw, pagkatapos ng bawat komunyon, at kahit sa mga araw na hindi siya makakapasok sa simbahan, ulitin at isa sa buhay niya ang panalangin iyon. Hindi basta bulong, kundi tipan sa Diyos, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa unang araw, ramdam ni Mateo ang magkahalong kaba at pag-asa. Tinanggap niya si Jesus, at sa katahimikan ng sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong pagninilay na ibinulong, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Saglit na tila walang nangyari. Lumabas siya ng simbahan at sumabay sa karaniwang ingay ng lungsod. Ngunit sa kanyang bawat hakbang, tila may paalala sa bawat sulok. Kapag may tukso ng inis, inulit niya sa isip ang panalangin. Nang may nadinig siyang tsismis ng mga kabarkada, naglakad lang siya palayo, at sa dibdib, pinuslit ang parehong sigaw, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Ikatlong araw, nagsimulang bumigat ang laban. Sa paaralan, biglang nagkaroon ng pagsubok sa grupo nila. May nasabing masakit ang isa niyang kaklase, at ang dati ay agad siyang papatol. Pero sa gitna ng init ng ulo, naalala niya ang hamon. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata kahit sandali at binulungan ang Diyos, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Hindi agad nawala ang galit pero nagulat siya, nawala ang pananabik maghiganti. Nagpalamig siya, at kinagabihan, nagpasya siyang humingi ng tawad sa kaklase, isang bagay na bihira niyang gawin noon. Habang lumilipas ang araw, mas dumarami ang tukso at abala. Si Mateo ay nagsimulang makaramdam ng pagod. Sa pang-4 na araw, parang walang saysay ang inuulit niyang panalangin. Ginawa niyang rosaryo ang parirala, ngunit may gabi na nilamon siya ng antok, hindi niya namalayan na nakatulog na siyang nagmumuni ng, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa panaginip, nakita niyang naliligaw siya sa madilim na gubat, hinahanap ang daan pauwi. Hanggang sa isang liwanag ang nagpakita, hindi ito malakas o nakasisilaw, kundi malambing at paanyaya. Doon niya narinig muli ang panalangin, ngunit hindi na sa bibig niya, kundi mula sa puso ng liwanag. Sa sumunod na araw, kinausap niya si Emma at Kiko. Nararamdaman niyo ba?
Parang habang inuulit ko ang panalangin, mas lumalalim ang mga pagsubok, pero mas madali rin ang humawak. Parang may hinihila kang bigat, pero hindi ka nag-iisa. Tumango si Kiko. Noong una, akala ko simple lang. Pero ngayong ginagawa ko ito, napansin kong kahit nagkakagulo sa bahay, kaya kong huminahon. Kagabi, nag-away sina mama at papa. Dati, sasama na agad ang loob ko. Pero pinikit ko lang ang mata ko, at mahina kong binulong ang panalangin, naramdaman kong hindi ako nag-isa, parang may yumakap sa akin. Si Emma naman, na madalas balisa tuwing may problema sa paaralan, ay may bagong lakas sa bawat araw. Noong Huwebes, may quiz ako na hindi ko talaga alam kung paano ipapasa. Nagpray lang ako, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa'yo. Hindi naman ako agad nagkabibo, pero naging payapa ang loob ko kahit hindi ko masagot lahat. Hindi ko alam kung pasado ako, pero ramdam kong kahit anong resulta, may kapayapaan. Sa ika-6 na araw, may isang maliit na milagro ang nangyari. Si Mateo, habang naglalakad pa uwi, napansin ang isang batang umiiyak sa tabi ng simbahan. Lumapit siya, nagtanong. Kuya, nawala po kasi ang nanay ko, hikbi ng bata. Sandaling nagdadalawang isip si Mateo, dahil dati-rati, madali siyang nagdududa o natatakot makialam. Ngunit sa kanyang puso, biglang sumik ang parirala, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa'yo. Nilapitan niya ang bata, tinanong kung anong pangalan, at sinamahan papunta sa tanggapan ng simbahan. Ilang sandali lang, dumating ang nanay ng bata, at buong pasasalamat na niyakap ang anak. Habang papauwi, napangiti si Mateo, hindi niya inakalang isang simpleng panalangin ang magtutulak sa kanyang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Ika-7 araw, linggo na naman. Muli siyang lumuhod sa simbahan, ngunit ngayong araw, iba ang pakiramdam. Hindi na lang siya umaasa ng milagro, hindi na lang siya nagtatanong kung ano ang mangyayari. Sa halip, puno siya ng pasasalamat. Sa katahimikan ng altar, nagpasalamat siya sa Diyos, sa lakas, sa mga sagot, at sa bawat sandali ng paglaban. Ang bawat ulit ng "Si Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo," ay naging bahagi na ng kanyang hininga. Hindi niya inasahan ang biglaang pagbabago, ngunit napansin niyang kahit sa maliliit na detalye, sa pag-iwas sa tukso, sa pagpigil ng galit, sa pagtulong ng kusa, naroroon ang kamay ng Diyos. Sa pagtatapos ng 7 araw, tinipon ni Mateo ang kanyang mga kaibigan. Sa bakuran ng simbahan, nagsimula silang magbahagi ng karanasan. Akala ko dati, ang pagbabago ay parang kidlat, isang iglap, mag-iba ang lahat. Pero ngayon, na-realize ko, ang biyaya pala ay dumarating sa maliliit na tagpo, sa bawat pagpili na kumapit, sa bawat dasal na inuulit, sa bawat sandali ng pagtitiis, wika ni Mateo. Sumang-ayon si Kiko, parang hindi na ako natatakot sa mahihirap na araw. Kasi alam ko, may panalangin magdadala sa akin pabalik kay Kristo. At kahit madapa, basta inuulit ko lang, parang may liwanag na nagbubukas. Si Emma, na ngayon ay mas buwang loob, ay bumiti, totoo pala, hindi mahalaga kung laging ramdam mo si God. Ang mahalaga, bumabalik ka. Umaasa ka pa rin. Kumakapit ka kahit walang emosyon. At doon nangyayari ang milagro. Lumapit si Aling Rosita, nakangiti habang may dalang tinapay. Alam niyo mga anak, matagal ko nang ginagawa yan. At sa tuwing mahina ako, lalo kong inuulit ang panalangin. Minsan, ang milagro ay hindi sa biglaang kaginhawaan, kundi sa kakayahang maghintay, magpatawad, at muling magmahal kahit sugatan. Sa mga sumunod na araw, hindi natapos ang hamon. May mga sandaling bumabalik ang pagdududa, ang pagod, at ang takot. Pero ang 7 araw na iyon ay naging ugat ng bagong ugali, ang dasal ay naging awit ng puso. Unti-unti, naramdaman ni Mateo at ng kanyang mga kaibigan na ang komunyon ay hindi lamang tuwing linggo. Ito ay nagiging bahagi ng bawat araw, bawat laban, bawat pagbangon sa umaga at pagsuko sa gabi. Lumapit si Father Ben sa grupo, narinig ang kanilang usapan. Napansin ko kayong lahat, mas masigla, mas may liwanag sa mata. Ano ang nangyari? Tanong niya. Father, sagot ni Mateo, naghamon po kami ng 7 araw na dasal. Inulit namin ang panalangin, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, pagkatapos ng komunyon at sa lahat ng laban sa araw-araw. Hindi po madali, pero parang mas malapit kami sa Diyos ngayon. Napangiti si Father Ben, ganyan talaga ang pananampalataya. Hindi mo laging mararamdaman, pero kapag naging ugali mo na, kapag naging bahagi ng buhay mo na, mapapansin mong may bagong kapayapaan. Ang biyaya ay parang hamog, dumarating ng dahan-dahan, pero nagdadala ng buhay.
Father, pwede po bang ituro rin namin sa iba? Tanong ni Emma. Dapat lang, sagot ng pari. Kapag natutunan niyong ang tunay na lakas ay nanggagaling sa Diyos, tungkulin niyo ng ibahagi ito. Sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan, sa bawat bata o matanda na nangangailangan ng tulong, dalhin niyo ang dasal na ito. Sa maliit na panalangin yan, may napakalaking biyayang sumasama. Nagpaalam ang grupo, ngunit ang hamon ng 7 araw ay hindi natapos sa 1 linggo. Unti-unti, ang dasal ay naging ugat ng bagong pagkakakilanlan. At ang mga dating kaluluwang naglalakad sa dilim, ngayon ay may bitbit na liwanag, hindi laging malakas, hindi laging malinaw, pero tiyak na matatag. At doon nila napagtanto na ang tunay na komunyon ay hindi lang natatapos sa altar, kundi nagsisimula sa bawat desisyong humawak at hindi bumitaw. Sa bawat bulong ng, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, nabubuo ang isang bagong mundo, isang mundong puno ng pagpupunyagi, pagsuko, at pananampalatayang matibay sa loob, kahit walang palakpakan o himala. Isang mundong lumalapit ng palapit sa puso ng Diyos, araw-araw. Walang fanfare, walang palakpakan, at walang kamera na nakatutok. Ngunit sa mga sumunod na linggo matapos ang hamon ng 7 araw, dahan-dahang lumaganap ang isang di matawarang pagbabago, hindi lang kay Mateo at sa kanyang mga kaibigan, kundi sa buong komunidad. Parang simoy ng hangin na hindi mo makita, ngunit ramdam ng lahat, ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang kakaibang lakas na bumabalot sa bawat araw. Si Aling Rosita, na dati laging nagrereklamo sa kirot ng kanyang mga buto at pag-iisa, ay unti-unting naging mas magaan ang loob. Madalas, mapapansin siyang nakaupo sa harap ng altar, matay nakapikit, at tahimik na inuulit ang panalangin, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Isang hapon, nilapitan siya ng batang si Mila, apo ng kapitbahay, na nakaramdam ng lungkot sa pagkamatay ng alagang aso. Hinawakan ni Aling Rosita ang kamay ng bata, at sa halip na mga payo, binulungan lang, samahan mo akong magdasal, Mila. Sabihin mo lang ito kay Jesus. Sabay silang nagdasal. Pagkatapos, kapwa silang umiti, magkaibang henerasyon, iisang dasal, iisang kapayapaan. Si Mang Nestor naman, na dati palaging puno ng galit at sama ng loob dahil sa matagal na niyang alitan sa kanyang bayaw, ay nagbago ang pakikitungo. Isang gabi, matapos ang misa, naisipan niyang lumapit at makipagkamay. Hindi ko alam kung paano magsimula, pero simula nung ginagawa ko yung panalangin tinuro ni Mateo, parang dahan-dahan akong tinatanggalan ng bigat, paliwanag niya. Nagyakapan silang dalawa, at ang dating malamig na relasyon ay napalitan ng tahimik na pag-unawa. Hindi instant, hindi dramatic, pero sapat para maramdaman na ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa mga pusong nagpapakumbaba. Si Emma, na dating madaling mapagod at madalas malunod sa kaba, ay muling bumalik sa pagtugtog ng gitara sa chore. Sa bawat kanta, lalo na sa himig ng komunyon, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa sa entablado. Minsan, nanginginig pa rin ang kamay ko, pero kapag inuulit ko ang panalangin iyon sa sarili ko, parang may umaalalay. Hindi ako superstar, pero ngayon alam kong bawat nota ay dasal, bawat tuktok ng gitara ay kapiling ang Diyos. Hindi rin naiwan si Kiko na minsang napariwara sa barkada. Isa siyang patunay na ang maliliit na desisyon ay nagsisimulang baguhin ang direksyon ng buhay. Sa bawat imbitasyon ng mga dating kasama sa bisyo, unti-unti niyang natutunan na tumanggi, hindi dahil sa takot o sa sermon, kundi dahil sa tuwing natutukso siyang sumama, pinipikit niya ang mata't inuulit ang, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Minsan, hindi pa rin niya mapigil ang sarili at nadadapa pa rin siya. Ngunit kaiba na ngayon, bumabangon siya, hindi na umaasa sa sarili, kundi sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat dasal ng pagsuko. Isang linggo, bago magsimula ang misa, nilapitan si Mateo ng isang matandang lalaki na matagal nang hindi nakikita sa simbahan. Anak, narinig kong may bago raw kayong ginagawa, yung dasal na hindi nyo tinitigilan. Ano ba talaga ang pakiramdam? Tanong ng matanda. Napangiti si Mateo, wala po namang kakaibang nangyayari agad, lolo. Pero dahan-dahan, parang lahat ng mabibigat ay napapalitan ng katahimikan. Hindi masyadong dramatic, pero parang mas madali nang humarap sa buhay, at mas madaling patawarin ang sarili kahit nagkakamali. Hindi na ako natatakot malayo, kasi kahit nadadapa, alam kong pwede akong bumalik. Nilingon ng matanda ang altar, tumango, at sabay sabing, yan pala ang tunay na himala. Ang pagbalik. Sige, susubukan ko nga. Hindi na rin ako bumabata. Siguro panahon na para sumuko sa Diyos. Naging usap-usapan sa mga bahay-bahay ang panalangin iyon. Hindi na ito lihim, kundi naging tulay ng mga kwento ng pagbabago.
May mag-asawang muntik ng maghiwalay, ngunit natutong magsimula muli. Isang gabi, magkatabi nilang binulong ang panalangin matapos ang mahabang sigawan. Wala silang maramdamang kakaiba noong una, pero kinabukasan, nagkape silang magkasama at napag-usapan ang kanilang takot, galit, at pangarap. Unti-unting bumalik ang pagtingin at galang. May isang binatilyong halos mawalan ng gana sa pag-aaral. Dahil sa paulit-ulit na kabiguan at pagkukumpara sa mga kaklase, naisipan niyang sumuko na lang. Ngunit naalala niya ang kwento sa simbahan. Sa isang gabi ng pag-iyak, bumulong siya, "Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo." Hindi siya nakatulog kaagad, pero kinaumagahan, nagawa niyang pumasok ulit sa eskwela. Sa maliit na tapang na yon, sinundan ng isa pa, at isa pa, hanggang dahan-dahan niyang naramdaman na, kahit hindi siya palaging tagumpay, mahalaga siya sa Diyos. Si Tita Faye, na halos 2 taon nang lugmok sa depresyon matapos mamatay ang asawa, ay unti-unting bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Bihira siyang makita noon sa labas ng bahay. Ngayon, makikita mo na siyang nagdidilig ng halaman, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at kapag lumapit ang mga apo, palaging may ngiti sa labi. Hindi pa rin madali, kwento niya kay Emma. Pero sa tuwing mahirap, inuulit ko lang ang panalangin. May mga araw na parang walang nangyayari, pero palaging may panibagong lakas sa kinabukasan. Hindi ko na kailangang magkunwaring malakas. Sapat na yung bumabalik ako kay Kristo. Hindi lahat ng pagbabago ay napapansin agad ng iba. May mga binata't dalagang nagpatuloy lang sa tahimik na dasal, may mga batang naguguluhan sa mundo pero sa maliit na dasal, nakakatulog ng mahimbing. May mga magulang na, sa gitna ng pagod sa trabaho, natutong magpasalamat pa rin at ang kanilang mga anak, unti-unting naramdaman ang pagbabago ng tono sa tahanan. Hindi ito milagro ng biglaang pagyaman o paglaya sa lahat ng sakit, kundi milagro ng pagtanggap, ng muling pagbangon, ng pananampalatayang dahan-dahang lumalalim. Ang kwento ni Mang Roger ay lalo nang naging inspirasyon. Siya ang pinakamasungit sa buong barangay, kilala sa palaging reklamo. Pero isang gabi, nadinig niyang binabanggit ng kanyang apo ang panalangin bago matulog. Walang pasintabi, sumabay siya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, siya ang unang magandang umaga sa kapitbahay. Ang mga tao'y nagtaka, ngunit siya mismo ang nagtaka sa sarili, ano kayang nangyayari sa akin? Wala siyang ibang masagot kundi isang bagay, nagsimula siyang sumuko, hindi sa problema, kundi sa presensya ng Diyos. Sa isang kwento ng magkaibigang sina Paula at Jing, lumalalim ang pagsubok sa pamilya at trabaho. Lunes ng gabi, nagkasamaan sila ng loob. Ilang araw na hindi nag-usap, puro pride, puro sumbat. Ngunit pareho nilang naalala ang hamon ng simbahan. Sabay silang dumalo sa misa, at pagkatapos ng komunyon, pareho nilang inulit ang panalangin. Hindi pa rin agad nagkaayos, pero kinabukasan, biglang may nag-text, "Pasensya na, Jing. Gusto kong magbago. Sabay tayo uli." Simula noon, mas naging bukas ang usapan nila, mas naging matatag ang samahan. Isang gabi ng adorasyon, naramdaman ng buong komunidad ang kakaibang katahimikan. Walang nagsasalita, pero bawat isa, kahit pa iba-iba ang kwento, nagkaisa sa isang panalangin. Tahimik nilang inuulit sa loob ng puso ang, "Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo." Ang dating malalamig na pananampalataya ay naging apoy, hindi malakas, hindi pasigaw, pero tuloy-tuloy, tahimik, at palalim. Napansin ng mga pari ang mas madalas na kumpisal, mas mahaba ang pagninilay pagkatapos ng komunyon. May nagsabing, "Hindi ko pa rin maramdaman minsan ang presensya ng Diyos, pero hindi na ako natatakot. Kasi alam kong kahit hindi ko siya makita, hindi niya ako iniiwan." Ang simbahan ay parang naging tahanan ulit, hindi lang ng mga banal, kundi lalo na ng mga mahina, sugatan, at nanghihina sa laban ng araw-araw. Lalong lumalim ang damdamin ni Mateo. Sa gabi ng 3 linggo ng hamon, habang naglalakad pa uwi, naisip niya ang lahat ng kwento ng pagbabago sa paligid niya. Hindi niya maipaliwanag kung paano nagsimula, pero alam niyang hindi niya ito ginawa mag-isa. Ang panalangin iyon, mula kay Papa Leo Rassi, sa mga santo, kay Maria, ay naging kasangkapan ng bagong buhay, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tumangkang sumuko. Tumigil siya sandali sa harap ng tahimik na simbahan. Napatingin siya sa krusipiho at bumulong, "Panginoon, salamat. Hindi ko pa alam ang susunod na hakbang, pero ngayon alam kong hindi mo ako pababayaan." At sa katahimikan ng gabi, maraming puso ang sabay-sabay na bumulong ng isang panalangin. Hindi ito maririnig ng mundo, pero sapat para ang langit ay mabuksan, at ang biyayang pinakaiingatan ng simbahan,
ay maging buhay sa bawat araw ng mga nanalig, sumuko, at patuloy na bumabangon. Dumaan ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Marami na ang nagpatotoo, nagbago, at natutong muling sumampalataya. Ngunit sa kaibuturan ng lahat ng ito, naroon ang isang imbitasyon na lalong lumalalim, tahimik na bumabalot sa puso ng bawat tumugon. Huwag mo nang hayaan na ang komunyon ay maging isang simpleng ritual lang. Gawin mong buhay, gawin mong tipan, gawin mong simula ng isang bago at walang hanggang paraan ng pakikipag-isa kay Kristo. Sa huling sandali ng paglalakbay na ito, si Mateo, na noon ay nagdadalawang isip, nag-aalinlangan, at madalas bumibitaw, ay natutong tumayo sa harap ng altar hindi na bilang isang tagapanood, kundi bilang isang kalahok, isang anak na handang makipagtipan. Tumayo siya sa gitna ng simbahan isang linggo, ang araw na ito ay tila iba sa lahat. Ang liwanag mula sa mga bintana ay tila mas matingkad, ang hangin ay may dalang katahimikan na puno ng pag-asa. Sa bawat hakbang patungo sa altar, ramdam niya ang bigat ng bawat araw ng paghihintay, pagtitiis, at pag-asa. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Bumalik sa kanyang gunita ang bawat aral mula sa nakaraan, ang pagtuturo ni Papa Leo Rasi tungkol sa panalangin, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, ang halimbawa ng mga santo na nagsumamo, nagtiis, at sumuko. Ang lakas ng kanyang mga kaibigan at ng mga ordinaryong tao sa komunidad na, kahit sugatan, ay natutong bumangon. Habang lumalapit siya sa altar, naisip niya ang kwento ni Maria sa paanan ng krus. Ang ina ng Diyos na walang imik, walang reklamo, walang sawang kumapit kay Jesus hanggang sa huling sandali. Siya rin, tahimik na nagdasal, Ina, samahan mo ako. Huwag mo akong hayaang bumitaw sa anak mo. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya ay may kalakip na dasal ng mga santo, mga nanay at tatay, mga bata at matanda, lahat, bitbit ang parehong sigaw ng pananampalataya. Sa mismong sandali ng pagtanggap ng komunyon, pumikit si Mateo. Sa katahimikan, hindi niya narinig ang chore, hindi niya narinig ang bulungan ng paligid. Ang naramdaman niya lang ay ang bigat ng presensya ng Diyos, dumadaloy mula sa altar, bumabalot sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang bawat tibok ng puso niya ay naging dasal, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. At biglang naunawaan niya na ang komunyon ay hindi lang pagtanggap. Ito ay isang tipan, isang pangakong araw-araw na asa, magbabalik loob, at hindi bibitiw kahit masakit, kahit walang nararamdaman, kahit malayo ang mundo sa liwanag ng langit. Sa bawat komunyon, ipinapako niya ang sarili, ibinibigay ang lahat, at hinahayaan ang Diyos na siya ang magpaandar ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Hindi lamang siya. Habang tumatayo si Mateo, napansin niya ang mga mata ng ibang tao, iba't ibang anyo, iba't ibang kwento, ngunit iisa ang dalang dasal at pag-asa. Sa bawat pamilya, may nanay na nanalangin para sa anak. Sa bawat mag-asawa, may yakap ng paglimos ng kapatawaran. Sa bawat kabataan, may sumisilip na bagong sigla at tapang. Maging ang mga pari, mga madre, mga lolo't lola, ay tila mas naging makabuluhan ang bawat bigkas ng i-amen tuwing komunyon. Ang simbahan ay tila naging isang sambayanang bumabangon, hindi dahil walang sugat, kundi dahil pinili nilang huwag na muling bumitaw. Sa labas ng simbahan, pagkatapos ng misa, nagtipon ang mga kaibigan ni Mateo. Tahimik silang nagkwentuhan, nagbahagi ng mga bagong pagsubok at tagumpay. Si Kiko, na minsang takot humarap sa pamilya, ngayon ay nagsimula ng tumulong sa kanilang maliit na negosyo. Si Emma, na dati ay hindi makatingin ng diretsyo sa mga tao, ay unti-unting nagiging tagapamagitan ng kapayapaan sa mga magkakaibigan. Maging si Aling Rosita, na matagal nang iniinda ang sakit ng katawan, ay naging masigla sa pagtulong sa mga bata tuwing linggo. Nagbago ba ang lahat dahil sa panalangin iyon? Tanong ni Kiko isang gabi, habang nakaupo silang magkakaibigan sa bakuran ng simbahan, pinagmamasdan ang mga bituin. Sumagot si Mateo, siguro hindi agad, pero unti-unti, nararamdaman kong ang buhay ay hindi na kagaya ng dati. Mas madali nang bumalik kay Kristo, mas madaling tanggapin ang pagkatalo at mag-umpisa uli. Ang komunyon, simula ngayon, ay hindi na lang ritual, ito na ang pinagmumulan ng lakas at kapayapaan ko. Nagkatinginan silang lahat, tahimik na sumang-ayon. Hindi na sila dating grupo lang ng mga nagmamasid sa misa. Sila na ngayon ang mga saksi, ang mga tagapagdala ng lihim na panalangin, ang mga buhay na patotoo ng tipan kay Kristo. Sa komunidad, dumarami ang sumasama sa bagong paglalakbay. Minsan, may batang nagtanong sa katekista, Ate, bakit po ba kailangan ulit-ulitin ang panalangin? Ngumiti ang katekista at hinaplos ang ulo ng bata. Kasi, anak, ang puso natin ay madaling makalimot.
Ang panalangin inuulit ay parang paalala na araw-araw tayong minamahal ng Diyos, at araw-araw din dapat tayong bumabalik, humihingi, at nagpapasalamat. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Father Ben na dumarami ang mga nananatili sa simbahan pagkatapos ng komunyon. Mas mahaba ang katahimikan, mas malalim ang pagninilay. Hindi lahat ay umiiyak, hindi lahat ay nakangiti, ngunit lahat ay nagsusumamo, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. Sa mga lihim ng kanilang puso, nagsimula silang mabuhay ng bagong paraan, hindi na lang mga dumadalo sa misa, kundi mga buhay na tipan ng presensya ni Kristo sa mundo. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon ang ilang kabataan sa tapat ng simbahan. Isa-isang nagbahagi ng patotoo. Ang isa, dating nalululong sa bisyo, ay nagsabing, akala ko noon, tapos na ang lahat. Pero nung tinanggap ko ang hamon, parang mas madali nang lumaban sa tukso. Kahit nadadapa pa rin ako, bumabalik pa rin ako sa panalangin. Ang isa pa, na matagal nang takot harapin ang pamilya dahil sa galit at tampo, ay ngayon marunong nang magsabi ng sorry. Hindi ko alam kung paano ako nagbago, pero tuwing inuulit ko ang panalangin iyon, parang may humahawak sa akin na hindi ako pababayaan, wika niya. Sa bawat kwento, iisang aral ang nangingibabaw. Ang tunay na komunyon ay hindi natatapos sa altar. Nagsisimula ito sa bawat araw na pipiliin mong hindi bumitaw, sa bawat pagbalik, sa bawat pagyakap sa grasya ng Diyos. Ang tipan ay hindi minsan lang, ito ay pang-araw-araw na desisyon, panghabang buhay na pakikipaglaban. Isang gabi, habang nag-iisa si Mateo sa harap ng altar, binuksan niya ang Biblia at binasa ang mga salitang, "Ako ang tinapay ng buhay, ang kumakain nito ay hindi na magugutom kailanman." Napaluhod siya, at sa katahimikan ng simbahan, itinataas niya ang kanyang mga kamay. Panginoon, simula ngayon, gagawin kong tipan ang bawat komunyon. Huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo, kahit sa pinakamadaling araw, kahit sa pinakamasakit na gabi. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa likod ng katahimikan, para bang may libu-libong tinig ng mga santo, ng Birheng Maria, ng lahat ng pusong tumanggap kay Kristo sa komunyon, lahat sumasabay sa isang panalangin, isang pagnanasa na manatili, humawak, at magpatuloy. Sa huling bahagi ng kwento, ang narador ay lumapit, tahimik ngunit mapagmahal, at bumulong. Ngayon, ikaw na ang tinatawag. Sa mga panahong malungkot ka, sa mga araw na parang walang sagot, sa bawat komunyon na parang walang nadarama, iyan ang imbitasyon. Gawing tipan ang bawat pagtanggap. Huwag kang bumitaw. Bumalik ka, paulit-ulit, araw-araw. Huwag kang matakot na magkulang, matakot kang hindi sumubok. Ang Diyos ay laging naghihintay. Sa bawat pag-alis mo sa altar, dalhin mo ang dasal. Sa bawat tahanan, bawat trabaho, bawat tagumpay at pagkatalo, ulitin mo ang tipan, Panginoon, huwag mo akong pabayaang mahiwalay sa iyo. At ngayon, bilang pagtatapos ng paglalakbay, ang narador ay nanalangin para sa iyo at sa lahat ng mga nagbasa, sumabay at sumuko sa biyaya. Panginoong Hesus, naririto kaming lahat, pagod, sugatan, minsan matigas ang ulo, pero laging umaasa. Tinatanggap ka namin hindi lang sa misa, kundi sa bawat sulok ng aming buhay. Sa bawat araw na mahina kami, yakapin mo kami. Sa bawat sandali na tumitibay kami, paalalahanan mo kaming hindi sapat ang sarili naming lakas. Tulad ni Maria, tulungan mo kaming manatili sa paanan ng krus. Tulad ng mga santo, bigyan mo kami ng lakas na magsimulang muli araw-araw. Tulad ni Papa Leo Racie, bigyan mo kami ng tapang na ipasa ang dasal at ituro ang tipan sa iba. Gawin mo kaming buhay na komunyon, buhay na saksi ng pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Banal na Espiritu, sindihan mo ang aming puso. Birheng Maria, yakapin mo kaming lahat at dalhin kay Jesus. At sa bawat komunyon mula ngayon, Panginoon, ito ang aming tipan, huwag mo kaming pabayaang mahiwalay sa iyo. Amen. At matapos ang lahat, ikaw na ang piniling tagapagdala ng apoy na ito. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang buong komunyon ng mga santo, ang ina ng Diyos, si Papa Leo Racie, ang iyong komunidad, ang lahat ng pusong sumuko. Sa bawat araw, dalhin mo ang tipan na ito, at ibahagi mo, ipasa mo ang lihim ng panalangin. Gawin mong buhay, gawin mong apoy, gawin mong landas para sa iba. Ang Eukaristya ay hindi lang aral, ito ay buhay, ito ay tipan, ito ay ikaw. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa bawat pagtanggap mo kay Kristo, sa bawat panalangin ng puso, nagsisimula uli ang bagong yugto. Hindi mo na kailangang bumalik sa dati, ngayon, ikaw na mismo ang buhay na tipan ng pag-ibig ng Diyos, sa komunyon, sa simbahan, at sa buong mundo. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.